Napunta tayo kung saan may nagtatanong kung nasaan. Si Magayem at sabi ng isa ay hindi ko pa siya nakikita. Simula pa kanina sinagot naman ito ng isa tinawag siya ng supervisor sa woodworking room at humingi ng tulong. Para lumanas sabi ng isa ng ganitong oras tumayon man. Si Cha Ju-yang at tinawag nito ang gwardya sabi. Naman ng gwardya ikaw na naman at sabi ng isa mukhang. Mag-o-order na naman siya ng pizza at sabi ng isa hindi. Manok naman ngayon at nang sinabi ni Cha Ju-yang na. Buksan ang pinto ang mga kasama niya naman ay nawala. Ang paglalaway sa mga iniisip nilang pagkain at nabigla. Rin sila at sabi ng gwardya anong sinabi mo na balik. Naman tayo kung saan sinasabi ni Cha Ju-yang kay Ma. Gayem na babayaran niya ang utang niya sa kanya sa pamamagitan nito habang nakatayo naman si Cha Ju-yang ay nagsalita. Ang lalaki na kasama ni Yoon Gun-min at tinanong nito. Si Cha Ju-yang kung siya nga ba yun talaga ang gumagawa. Nang gulo nagsalita naman si Yoon Gun-min at sabi nito. Habang nakatingin kay Cha Ju-yang nang nandito ako kanina. Kasama si Magayem ngayon naiintindihan ko na kayong dalawa ay malapit sa isa't isa maganda yan Magayem. Nang magkaroon ng mabuting kaibigan at maaasahan sana. Meron din akong ganyan na kaibigan sabi ng kasama ni Yoon Gun-min ang mga pinagsasabi mo ay nakakairita. Sabi naman nito kay Cha Ju-yang tapat ka gusto ko. Ang tulad mo gusto mo ang makipagkaibigan sakin sinasabi niya ito habang naghahanda ng pag-atake kay Cha Ju-yang at may makikita tayong paa at nagulat naman ang lalaki dahil si Cha Ju-yang ay inatake ang lalaki. Sa pamamagitan ng paghampas nito sa sahig ng buong puwersa kung saan nawala ng malay ang lalaki at nagsalita. Ito ikaw at ako ay magiging magkaibigan ay magpapakamatay. Nalinag ako at tinawag nito si Yoon Gun-min na blondie. Habang sa mukha naman ni Yoon Gun-min ay makikita natin na kinakabahan ito at natatakot at tinanong ni Cha Ju-yang kung bakit niya ito ginagawa ito ay kalabisan na ito at sabi ni Yoon Gun-min ano kalabisan ba ni biro mo ba ako habang sinisisi parent nito si Magayem na dahil daw sa kanya ay mayroon siyang mga pinagdaanan na mahihirap sa kanyang buhay at sabi pa nito alam mo ba na dahil sa pagpapanggap niyang kaibigan ko at tinatraidor ako habang nakatalikod ako ay hindi ko matanggap na para bang ahas na pwede akong tuklawin at patawin ano mang oras at sabi nito kay Cha Ju-yang kung kaya dapat mag-ingat Karen sa kanya kapag kasama mo si Magayem. At makikita natin na tumayo na ang lalaki at hinawakan nito at si Cha Ju-yang habang sinasabi nito akala mo ba na ganun mo lang ako kadali mapapatamba ang lahat. Nang ito ay para dito at habang si Cha Ju-yang naman ay nagpupumumiglas at sabi ni Yoon Gun-min ganyan. Nga sirain mo na siya at tinanong naman ng lalaki si Cha Ju-yang kung gusto niya ba daw makipagkaibigan. Sa kanya habang sa isip naman Cha Ju-yang ang grave. Na ito ay hindi biro hindi ako dito basta-bastang makakatakas. Rito at binalak ni Cha Ju-yang na baliin ang daliri ng lalaki para makatakas siya ngunit si Yoon Gun-min ay may tinusok sa kanyang tagiliran at sinabi nito anong akala mo tatayo lang ako at walang gagawin sabi ng lalaki habang tumatawa Gun-min isa ka talagang bastardo. At magaling na kaibigan at si Cha Ju-yang naman ay makikita natin na nasaktan ito sa ginawa ni Yoon Gun-min at sa kanyang isip ay hindi siya makihinga dahil sa lalaki at bigla naman may nagsalita na pakawalan nito si Cha Ju-yang at makikita natin na si Magayem. Ito at habang may hawak-hawak itong kadina na nasa leeg ng lalaki habang si Yoon Gun-min naman ay nagtataka kung kailan pa nakalabas si Magayem at paano nito nasira ang lock at naisip nito ang pag-atake ni Cha Ju-yang. Kanina habang iniisip niya ito ay hindi naman pinalampas ni Cha Ju-yang ang pagkakataon na atakehin si Yoon Gun-min habang naghahabol pero nang hininga si Cha Ju-yang ay sinabi nito na muntikan na siya kanina makikita natin ang kadina na gamit ni Magayem at may nagsalita na masakit at makikita natin ang lalaki na sinasabing napakasakit daw ng ginagawa ni Magayem sa kanya habang si Yoon Gun-min ay sinasabi na maganda yan ipagpatuloy. Mulang ang pagpuwersa sa kanya at nagsalita si Ma. Gayo sinabi ko na sayo na kung gagamit ka ng puwersa, ang leeg mo ay mababali at makikita natin na ang paa
ni Magayem ay nasa ulo ng lalaki habang hawak-hawak niya amang kadina at tila ba unti-unti nang nawawalan ng malay ang lalaki at may makikita tayo na may umaagos na dugo sa kaden ang ginamit ni Magayem at sabi ni Magayem, huwag ka nang magpumiglas kung ayaw mong mamatay. At tuluyan nang nawalan ng malay ang lalaki at bumagsak. Sa sahig si Magayem naman ay nakahinga na si Magayem. At habang tinititigan naman ni Cho Juyang ang nakahandusay, nakatawa ng lalaki sa sahig ay bigla naman tinignan ni Magayem si Yoon Gonmin at lumapit ito at sabi, "Pani Yoon Gonmin na siya ang biktima rito nangyari. Ito dahil sa iyo patuloy parent nitong sinisisi si Ma Gayem sa mga nangyari sa kanya at sinabi nito ang lahat. Nang yon ay self-defense lang kahit siya naman ang nagsimula. Nang gula at wala raw siyang ginawang mali mas lumapit naman si Magayem at nabigla naman si Yoon Gonmin. At natamba at lumuhod ito sa harapan ni Magayem at humihingi ng patawad dahil daw nawala siya sa kanyang sarili at alam mo naman na tanga ako at talunan isipin mo na lang na nagawa ko ito dahil sa katangahan ko salita naman si Magayem hindi nagulat naman si Yoon Gonmin at sinabi nito na hindi ko inisip na ikaw Yoon Gonmin ay makasarili at sinira mo ang buhay ko patay na ako ng 7 tao kaya alam ko na kung ano ang dapat kong gawin sa'yo ngunit hindi naman kita kinamumunghian. Nang ganoon dahil tayo ay magkaibigan at nang marinig ito ni Yoon Gonmin kaibigan ikaw talaga ay isang tanga at may bigla naman nagsalita alam mo na masakit. Yun at sinipa niya si Yoon Gonmin at tumilapon siya. At habang nakahandusay ito ay makikita natin si Cha Juyang na sinasabi na yan nito ang kapalit ng pagsaksak niya sa kanya habang nakahawak siya sa kanyang tagiliran. Tinawag naman ni Magayem at napunta naman tayo kung saan nagsalita si Cha Juyang tanga ka ba at tinanong naman ni Magayem kung ano ang ibig niyang sabihin. At sabi ni Cha Juyang ang isang mamamatay tao na pumatay ng 7 tayo ay takot sa mga mahihinang tulad nila tinanggi naman ni Magayem na takot siya at sabi ni Cha Juyang alam ko nagulat naman si Magayem at sabi pa ni Cha Juyang hindi ko alam kung ano ang nangyari sa inyong dalawa kung bakit kayo nagkaganito. Ngunit hindi ko naman tinuturing kalaban ang lalaking yun naging seryoso naman si Magayem at si Cha Juyang naman ay hawak-hawak parent nito ang kanyang tagiliran. Dahil sumasakit parent ito at nagpasalamat si Magayem sa kanya sa pagtulong nito at sabi naman ni Cha Juyang ay wag mo na yung isipin pa at napuntayo kung saan may nagsalita at nagulat naman si Magayem kung kailan pa dumating ang lalaki at nagsalita ito bakit umalis nang walang pahintulot alam mo ba kung gaano ako natakot na may ipis doon at inatake nito si Yoon Gonmin na walang malay at habang walang tigil nitong pinagsusuntok ito at sabi nito alam mo ba na takot ako dahil walang pwedeng hamili sa ipis akala ko mamamatay na ako sa takot at makikita natin na may nagsitilsikan na mga dugo at gulat naman si Cha Juyang at Magayem sa mga nasasaksihan nila nang matapos na ang lalaki ay tila banandiri ito dahil sa dugo na tumalsik sa kanyang mukha at sabi pa nito na napakadumi niya na at baka may mga bakterya ito at nagulat naman si Cha Juyang dahil bigla na lang hinawakan ng lalaki ang damit niya at pinunas nito ang kanyang mukha para maalis ang dugo at tinanong nito kung malinis ba ang damit ni Cha Juyang.